Ano ba ang lindol at aftershocks? Ang earthquake o lindol ay isang natural na kaganapan kung saan ang lupa ay unti-unting yumayanig. Mayroon dalawang sanhi ng paglindol. Una ay ang pagsabog ng bulkan. Kapag ang bulkan ay pumutok, ang magma o mainit na putik sa loob nito ay gumagalaw dahilan upang gumalaw din ang lupang malapit dito. Pangalawa ay ang biglaang paggalaw ng lupa buhat ng enerhiya na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang enerhiyang ito ay tumatama sa plate boundaries and faults na nagiging sanhi ng biglaang paglindol. Mayroon ding iba't ibang lakas ang pagyanig o paggalaw ng lupa kapag lumilindol, at ito ay nasusukat sa dalawang pamamaraan. Una ay sa pamamagitan ng magnitude. Ang magnitude ay tumutukoy sa lakas ng enerhiya dala ng paglindol mula sa pinakapuno ng kanyang pinanggagalingan. Ito ay sinusukat gamit ang Richter scale. Tulad na lamang ng malakas na paglindol na naganap sa Bohol noong ika-15 na Oktubre taong 2013 na pumalo ng 7.2 magnitude sa Richter scale. Kung ang magnitude ay tumutukoy sa lakas ng enerhiya na nagmumula sa ilalim ng lupa, ang intensity naman ay tumutukoy sa lakas ng lindol ayon sa nararamdaman ng tao. Mayroong iba't ibang intensity ng paglindol. Mayroong mahina na parang nakakahilo lamang sa pakiramdam o intensity 1. Mayroong pagyanig kung saan makikita mo ang paggalaw ng mga bagay sa iyong paligid. At mayroon ding pagyanig at paggalaw ng lupa na hindi lamang lubhang nakakapaminsala kundi maaari ring kumitil pa ng buhay ng mga tao. Kapag ganito na ang uri ng paglindol, ay umabot na ito sa intensity 8. Pag ganito, ang mga gusali ay nagsisimula ng gumuho at ang mga kalye ay nahahati na rin sa dalawa. Hindi lamang iyon, ang epekto ng lindol ay hindi lamang nangyayari sa oras ng mismong lindol dahil mayroon ding tinatawag na mga aftershocks. Aftershocks? Oo, aftershocks. Pagkatapos ng isang lindol, maaari pa magkaroon ng aftershocks o ng mahihinang magkakasunod na pagyanig ng lupa. Una sa lahat, ang aftershocks ay maaaring maging sanhi ng tsunami. Ang tsunami ay ang di pangkaraniwang paglaki ng alon sa dalampasigan gawa ng malakas na lindol sa ilalim o sa baybaying dagat. Kailangan ay lagi tayong maging handa at umantabay sa balita upang malaman kung mayroong tsunami advisory o warning dahil ang mga lindol na nangyari sa karagatan ng Pilipinas ay maaaring magdala ng tsunami sa loob lamang ng ilang minuto. Samantala, kung ang malakas na lindol naman ay nangyari sa mga karatig na bansa, maaaring dumating ang tsunami sa loob ng ilang oras o araw. Kung nakatira sa tabing dagat, mahalaga din na malaman kung ano-ano ang mga senyales ng paparating na tsunami. Una, kung nagkakaroon ng malakas na lindol. Pangalawa, di pangkaraniwang level ng tubig sa baybaying dagat o ang pag-urong ng tubig sa dalampasigan. At pangatlo, ay ang pagkakaroon ng malakas na dagundong ng mga alon. Sa oras na mapapansin ninyo ang ganitong mga senyales, mabuting lumikas na kaagad patungo sa mga matataas na lugar. Bukod sa tsunami, ang aftershocks ay maaari ring maging sanhi ng pagsabog ng bulkan. Sinkhole o ang pagkakaroon ng malaking butas sa lupa. Liquefaction o ang paglambot ng lupa dala ng tubig na nagmumula sa ilalim nito. Lubha itong mapanganib sapagkat anumang oras ay maaaring tuluyan ng bumagsak ang mga gusali o bahay na nasa paligid, lalo na sa mga pinangyarihan ng liquefaction. Sa ganitong mga pagkakataon, mas mabuti na mamalagi sa open space o lugar kung saan maluwag at malayo sa kinatatayuan ng mga bahay at gusali. Kung nasa loob ka naman ng gusali at delikado na para sa iyo ang makalabas pa, magtago sa lugar kung saan matibay ang pundasyon tulad ng ilalim ng matigas na lamesa at protektahan ang iyong ulo. Ang lahat ng ito ay maaaring mangyari anumang oras, kaya't napakahalaga talaga ng pagkonsulta sa ating mga hazard maps.